po na patuloy niya ipinagkakaloob sa akin. At ganun din po, yun nga po, sa kalusugan din. Tanda ko po nung ako ay babago pong nagwa-worker dito ay talagang sakitin po at maano po, kumbaga nababa po ang timbang. Pero salamat po sa Panginoon na hindi niya po pinababayan sa aspeto pong ganon. And salamat din po sa Panginoon sa, yun nga po, sa kaligtasan po na hindi po nawawala. At ganoon din po, ako po yung nagpapasalamat na dito po sa ating church po ay meron pong divided class po, which is ang Tulip, ang Sovereignty po, ang Trinity, at yung una po yung New Believers class. Maging sa mga divided class. Kasi po, kung ating mapapansin, sa iba pong mga churches ay wala pong ganon. Pero ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon na meron po sa ating ganon, then biyaya po na nakakasali po sa ganung mga klase. Lalo po sa Tulip, biyaya po talaga na makita ating sarili na wala talaga. Kung wala ang biyaya ng Panginoon, kung wala ang kanyang awa, ay wala po talaga tayo. Ano po, makikita po natin doon na ang isang tulad natin ay inibig ng Panginoon. At inigtas ng Panginoon, kinamatayan niya sa krus. At masabi natin sino ba tayo para tayo ay pagpakitaan ng ganung pagmamahal po. Ano po? So ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon, sa pamilya po, na bagaman po ay hindi ko po nakakasama dito, ay patuloy pong niluluhod sa Panginoon. At ako din, salamat po sa Panginoon na ginagamit niya po ang ating iglesia po, ang God's Able Baptist Church po, na meron na rin pong Bible study sa bahay namin. At salamat po kay Sister Antoinette po, na siya po nag-handle po doon sa bahay po sa amin. At pakisama po sa prayer na sana po ay maligtas din po ang aking pamilya. At isa pong pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay yung naka-attend po muli yung aking kapatid dito nung nakaraang Sunday po, kasama po ang aking pong pamangkin. Salamat po sa Panginoon na siya po ay muling naka-attend. Ano po? At ganoon din po yung akin pong pinsan, kanina po ulit pastor ay naka-attend. Yung pong bata, si Chichay po ang pangalan. Si Catherine, yung naka-green po na polo shirt po. Kanina yung babae po. So, ako yung nagpapasalamat sa bata pong iyon. Talaga po, nakikita ko pong ibang-iba siya, kumpara po dati. At nakikita ko po yung sarili ko sa kanya. Yung babago pa lang na-attend dito, yung nakaka-attend sa mga Bible study, kapag si Brother Henry po ay nag-Bible study sa amin, na kumbaga, nakakatuwa din po yung batang ngayon. Personally po, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Hindi ko po alam kung paano gumawa po ang Panginoon, at loobin po na siya ay dalangin po natin magpatuloy po. Kasi po kita ko po yung pag-iris po ng Panginoon dun sa buhay po ng bata eh. Kumbaga, dati po, napakataray po ng batang ngayon. Ayaw umattend sa Bible study. Laging against po ang kanyang magulang. Kasi po ang kanyang magulang ay pinsan ko po. Eh hindi man po kami kumbaga side po ng papa. Ang mga pinsan ko po hindi ko masyadong close. So ngayon ko pa lang po siya talaga pinag-praise sa Panginoon na sana yung closeness between po sa aking mga cousins ay lawin po ng Panginoon para makapagbahagi din po tayo ng salita ng Panginoon. Kasi pag uwi po ako doon, ang tawag po palagi sa akin, andyan na si Pastora. Ano po, andyan na si Pastora. Ano po. So ako po yung natutuwa sa batang yon na siya na po ang, kumbaga, nagsabi po sa kanya, Mama, gusto ko nga sumimba po doon kina Ate Loreline sa Baptist po. Gusto kong sumimba doon. Gusto ko makapakinig ng salita ng Panginoon. Tapos lagi po nagtatanong sa kanyang bata. Sabi po sa akin Ate, magdadala na pala ako ng Bible at saka yung notebook para pag nabipreach si Pastor ako yung magsusulat din. So yun po, yung mga ganong simpleng bagay po ay nakakatuwa po ang Panginoon sa pagwa po sa buhay ng batang iyon. At kapag hindi po siya pinapayagan ng kanyang ina, siya po ay naiyak talaga. At sabi ko nga, dinidisipulo ko na rin po yung bata na kung paano ikaw yung sisimba dito, magsipag ka sa iyong bahay. So yung ganun po ang aking sinasabi sa bata. So yun po, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na hindi ko alam, baka yung pinsan ko ngayon pa ang maligtas, na makakatulong ko po para sa aming family. Hindi ko po alam. Pero ako po nagagalak sa Panginoon sa ganong pagkilos po. Sorry po. Yan, tear of joy. Tear of joy. Tears of joy. So, yan. Nalutang na. So, yun po. Salamat po sa Panginoon sa ganon pong bagay na hindi po pala talaga baliwala yung pangaral po ng salita ng Panginoon. Hindi, sabi nga po ni Pastor, wag nating iismulin ang pag-share po ng gospel, pamimigay ng tracts. Dahil po ito ay talaga may bunga. At yun po yung isa ko sa pinanghawakan sa Panginoon, na kapag ako po talaga nagbabahagi personally, sabi ko, Panginoon, hindi ito babalik na wala. Ito talaga yung may bunga. At salamat po sa Panginoon sa burden po ngayon. Ano nyo po,
salamat sa Panginoon kasi may burden pa po na nilalagay siya sa akin na akayin ko ang aking pamilya, mga loved ones ko. Kasi ako yung niligtas ng Panginoon, dapat ako maging ilaw dito sa aking mga loved ones na ito. So, yun po, ako nagpapasalamat. Bagaman as of now po, ay hindi pa po ulit ako kinakausap ng aking tatay. Kinakausap lang po ako kapag kasama ko po si Sister Antoinette, si Kuya Mark. Pero as of now po ay hindi po ako kinakausap ng tatay ko. Siya ay mahirap sa akin. So ako yung nagpapasalamat na bagaman ganon, salamat sa Panginoon na nakakapagpatuloy po. Kasi sa totoo lang po, ang dami din pong discouragement. Pero yun, salamat sa Panginoon na siya po ay ang lahat-lahat ko. Siya po ay palaging nandiyan. At ganun po, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga ating pong visitors na na-invite through online po. So, yung isa po kanina, yung umattend ulit, si Kian Roy po, yun po ay yung isa pong lalaki dyan na naka-pink, yun po ay bisita po natin na naka-attend. Siya po ay, ako po kasi, ang ginagawa ko po, pag ako po ay may mga reactors, ang ginagawa ko po ay ini-invite ko agad papunta po dito or sinasandan ko po ng ating mga link or invitation. Simba po kayo. Tapos siya po yung nakapunta agad, isang invite ko lang, nakapunta agad po siya din naka-attend. At nabigla nga lang po ako na, kumbaga hindi ko na siya napapollow up. And then kanina nga, naka-attend ulit. So siya po kasi INC po. So nabaptize po, hindi ko alam kung siya i-baptize po doon. Pero ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na siya po ay naka-attend muna. Tapos sabi ko po next time ay maka-attend ulit. Tapos yung isa po ay si Ate Angeline Red po, na sumusubaybay po sa online Bible study po ng Pastor Dan. Yun po ay Mormon. Yun po ay nakausap ko nung ako po ay nasa hospital. Gwapo na hospital po ang aking kapatid sa panganganak po. So yun po ay, siyempre po sa hospital, napakadami naman pong tao, di ka po. Yung simpleng pamimigay mo ng tracts, yan, di po. At nabigyan ko po siya ng tracts, then nagtanong siya, so anong religion mo? So sabi ko, kami po ay Baptist, ako kasi Mormon. So ang maganda lang po nito, hindi siya very active sa Mormon po. And sabi niya, ay ligtas ako, meron akong assurance of salvation. Sabi ko, sa paanong paraan po? Sabi niya, sa pananampalataya lang sa Panginoong Jesus. So atin po siya talagang ini-invite po patuloy, na nawaloobin po. Malayo lang po siya, hindi po, pero in-invite po natin siya na makarating sana din po siya dito. Pero napakalayo din. Ganun po si Jemay Magalio. Ako po nagpapasalamat sa batang iyon na yung mga reactors ko lang po talaga ang mga yon. Pero ngayon po ay years na din na nakaka-attend po si Jemay Magalio. And akin pong pinag-pray, pasama po sa prayer din, sana po siya ay makatagpo ng simbahan na katulad po ng aral natin. So yun po kasi yung tayo ay nag-aakay, pero dahil nga malayo, ay hindi ko alam kung ano ga ba ang kanyang ina-attendan po doon. Pero yun, masama po sa prayer ang ating mga bisitang malalayo talaga po. Na talagang gusto rin maka-attend dito. Pero nga through online, salamat po na meron tayong online. At alam niyo po, sa online din po ako talaga halos nung ako'y babagong maligtas. Sa online lang po talaga din ako naging active halos hanggang sa naka-attend na po dito. So wag po nating babaliwalain ang ating online. May bunga at may bunga po talaga po ang ating mga online na ginagawa patungkol po sa soul winning. At ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon sa aspeto po ng paaralang pambiblia sa Bible School po. Yan. Kumbaga ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na kalakasan, karunungan na Kanya po ang ibinibigay sa akin. Dahil hindi man po biro pati po yung mga exams namin, mga activities, final project, hindi po madali. Pero salamat po sa kalakasan ang pinagkakalob ng Panginoon. Isa din po sa pinagpapasalamat ko yung klase po namin ng Pastor Cesar. Minsan po kami one-on-one ng Pastor Cesar. Kasi nga po yung kaklase ko wala. So ako lang at saka si Pastor Cesar. So one-on-one talaga. Pero ang nakakatuwa talagang yung maranasan ko din na maturuan din ng Pastor Cesar na siya ang maging teacher. Nakakatuwa po at ang daming karunungan na ang Pastor Cesar po. At isa po sa aming topic ngayon ay patungkol po sa doctrine of sin or hamartiology po. So doon talaga ay pinakita na bagaman sa Biblia po ay sin, ang word na sin ay parang isang word lang yan. Pero hindi, madami yung sabi nga ay mayroon pa yung Hebrew, gantong salita. Pero ang pinagpasalamat ko sa Panginoon, pinapakita lang dun sa amin, sa doctrine of sin, na ang tao talaga ay walang natitirang kung ano man. Talagang wala. As in, walang hindi mapapaliwanag. Ang tao talaga ay, kaya yung, ano nyo po, share ko lang din, nung ako po ay tinuturuan ng Pastor Cesar, ako po ay mangiyak-ngayak talaga. At yung kantang To Rescue a Sinner Like Me, na iniwan niya yung kanyang
tahanan doon sa langit para tayo ay kamatayan. Yun po ay talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. At yun po, bagaman madami ding discouragement sa buhay, hindi naman po nawawala yun. Pero salamat sa Panginoon na ngayon po ay nakakapagpatuloy pa rin. At ganoon din po, talagang ang masasabi ko lang po ay pure grace of Him is all that keeps me going. At yun po, purihin po ang Panginoon.